Mga Wanderers! Mga Bobbers! Kasama nyo naman, Ganda Wanda. At Biboy Bibo! Para sa ating podcast sa pinamagatang No Filter, the better. At ngayong araw na ito ay pag-uusapan naman natin. Controversial na naman. Controversial! Ang mga toxic mong kamag-anak. Rar. Ay, tinamaan agad si Tita Ret. Tita, teka lang, wag mo Tita muna Ret, kami. wait lang. Wag muna kami post sa Facebook. Intro pa lang to, ta. Tita! Wait lang, ta. Parang to. Tita, parang tinatamaan agad. Wala pa nga. Ay, hindi. Ito na nga. Alam mo, nung naglalagi-lagi ako sa social media, specifically sa Reddit. Ay, ang dami dyan. Oo. May mga thread na parang binabash nila yung sarili nilang kamag-anak. Family. Oo. Ay, normal naman na siya ngayon. I mean, hindi natin gusto na magkaroon ng mga ganong conflicts within the family, di ba? Pero, naging norm na kapag hindi okay ang family, cut Pwede off. ba? Pwede ba? Oo, yun nga ang Pwede tanong. bang i-cut off? Ano Pwede ba ba? to? Subjective ba ito or hindi? Ikaw ba may toxic kang kamag-anak kahit malayo na gano'n? Magpatugtog po muna kayo sa sa silence ni B-Boy. Yung toxic talaga. Toxic, wala naman. Wala akong... May filter na to. Akala ko no filter. Wala akong toxic tita or mga kamag-anak before. Pero recently, Gano'n ka recent last week? Ganun. Parang last year. Ganyan. Medyo nagkaroon-roon. Sabi ko pa man din, alam mo, sobrang proud ako sa ibang tao na, yung family members ko, yung mga relationship ko sa kanila, harmonious lang, ganyan. Hindi ko nararanasan yung agawan sa lupa, away ng mga magulang. Kasi wala rin naman kaming lupa. Ano diba? pag-aagawan? Walang ganon. Pero, unexpectedly, yung mga pinaka-close at pinaka-malalapit pa talaga sa'yo, yun pala yung magkakaroon ka ng bubog. Diba? And, I'm in the middle of thinking kung dapat nga bang i-cut off or hindi. Or hindi. Diba? Oo, hindi kasi 'di ba, parang recently naman sa mga current events dito sa Pilipinas. Talagang yan, hot topic yan Talamak. ngayon. Oo, na parang ika-cut off mo ba kahit ngayon yung immediate family member. Diba yung mismo nagluwal sa'yo? Oo, mismong nanay mo, mismong tatay mo. Hindi tayo pwedeng magsalita para sa kanila. Pero based on my experience, ako naman, okay naman ako sa magulang ko. Wala akong dapat i-cut off. So, sa aking perspective, it's a no. Kasi yun ang akin na-experience as of the moment. Diba? Na parang ako ba, hindi. Okay naman ako sa kanila. Hindi ko alam yung sa ibang tao. Ganon. So, subjective siya. I think subjective. Subjective siya. Kasi kung tama nga naman, kung hindi mo na-experience. Kasi sa pamilya naman may pagtatalo kayo na... Correct. Imperfect talaga. Imperfect talaga ang family. Ang structure ng family, hindi yan na isang bagay na ginawang perpekto. Kung nakikita mo sa kapitbahay nyo, napaka-harmonious nila. For sure, meron pa rin yung mga problems within na nali-deal with lang nila ng maayos. Kasi maayos yung mindset nila. Oo, tsaka yan, nangyayari yan kapag nagkakaroon ka ng sarili mong pag-iisip. Nagkakaroon ka na ng sariling trabaho. Correct. Ganyan. Diba dyan nagtatalo? Number 1 ang pera. Sweldo. Pera. Diba laging pinag-uusapan? Well, anyway, going back dun sa mga kamag-anak naman. Ako, kapag hindi maganda ang epekto ng ibang kamag-anak sa sarili kong pamilya o sa magulang ko, feeling ko, doon ako magka-cut off. Doon ka papalag. Doon ako papalag. And tingin ko, okay lang siya sa akin. Parang feeling ko, hindi yung magagamit sa akin yung, bakit? Tita mo naman yan Bakit? Kadugo mo naman yan Bakit? 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 Hindi mo magagamit yun, lalo na kapag may ibang natatamaang tao. Correct. Lalo na pag malapit na talaga sa'yo. Tsaka may kanya-kanya kasi kayong pamilyang binubuhay Correct. Diba? Ayoko nang parang kahit ang pangit-pangit na ng sitwasyon, naapektuhan na yung well-being mo, babe? Well-being mo. Sorry, waray kami, no? Yung well-being mo, yung mental health ng magulang mo, diba? Kasi napapansin ko sa Pilipinas, laging sinasabi na mag-aaway ang magkapatid.
mag-vent out ka sa anak mo. Di yung anak mo, galit na dun sa tita Tita Ret. niya, Oo, kay Tita Ret. Kay Tita Rets. Ngayon, magbabati sila at sasabihin ng magulang mo, kapatid ko pa rin naman yan. Kahit anong gawin, tita mo yun. Kahit na parang nakikita mo na ang sama na ng sinabi, below the belt na yung mga sinasabi, parang ikaw, as anak, matatanggap mo ba na ginaganon yung magulang mo? So, diba? feeling ko, it's a matter of kung ikaw naiisip mo na kapatid mo pa rin naman yan at the end of the day, so be it. Oo. Ibibigay ko sa'yo yan. Pero ako, hindi. bilang anak mo at pinoprotektahan kita laban dyan sa matabil na dila ng tita ko na kapatid mo, kuno, hindi ako papayag. Diba? On my end. So ako, yun, parang ang thinking ko doon, ayoko nang ganyan. So, wag nyo na ako asahan na makikipag-interact pa ako sa inyo. Oo. Tsaka isa pa dyan yung mga titarat mong body shamer. Ay, oo naman talaga. Okay, yung mga na may pressure. Eto na lang. Okay, meron din naman akong angulo na na-figure out dyan. Dahil nga, di ba, laging sinasabi, ayan na naman yung tita mo sa reunion na walang ibang sasabihin kundi tumaba ka o kaya naman kailan ka mag-aasawa. Kasi parang halos lahat ganun Pero ang nakita kong angulo, maybe, ito yung generational gap na tinatawag nila. At hindi naman all the time nagkikita kayo ng nakikita kayo ng tita mo. So, kapag nagkaroon ng reunion, kung ano yung physical na nakikita nila yun ang ipo-point out nila. Kasi nga, hindi na nila alam kung anong topic ang i-open nila sa'yo kasi nga malayo yung edad nyo. Correct. So, parang, kung ano yung prominent na una na makita, yun ang topic ka. Yun ang pag-uusapan. Kung huli ka niya nakita na slim ka at tumaba ka na ngayon, pag nagkita kayo, mabibring out niya talaga. Tumaba ka na. Kasi wala silang maikukwentong maganda. Tita, pumangit ka lalo. Ganon. Tita, ang dami ng puting buhok. Ganon. Tignan mo, kapag ginano mo sila, ang sasabihin nila, syempre, tumatanda na ako Ganon. Syempre, tita, may pambiling pagkain diba? Sorry. Ganon. So, feeling ko, dahil din yun sa age na, Pero, still, they need to adapt. Kasi nga, generation. Wala na sila sa generation nila Kumbaga sila na ang dapat sumabay. For me sila na ang dapat sumabay sa kung ano yung present. Kung yung generation ng mga tao ngayon is, they, as much as possible, they want to avoid such body shaming, di ba? Yung mga ganyang pinapansin, as much as possible, ma-eliminate siya. At, di ba, hindi naman in a bad way. Kasi isa rin yan sa toxic culture ng Filipino. Na kapag tinama mo or sinubukan mong i-correct yung pananaw ng mas matanda sa'yo, matik bastos ka na. Makapal mukha mo. Wala kang utang na loob. Walang hiya ka. Ganyan. Diba? So, gusto nating burahin yun. Naman, na-appreciate naman po namin yung mga lessons na binibigay niyo sa amin. Nanawagan. yung mga pagko-correct po ninyo. Pero sana maging open din kayong ma-correct. Diba? Yung maki-collab din sana kayo na ano bang ngayon? Ano bang in ngayon sa mga kabataan? Kasi naging kabataan din kayo. At diba? For sure, naranasan mo rin sabihan ng nanay mo na, hoy, nung araw hindi kami ginaganyan-ganyan ng So, alam mo yung feeling. Alam mo diba? yung feeling. Well, anyway, ako kapag ganyan, B-boy, alam ko na hindi nila fully mag-grasp kung ano yung gusto ko iparating. Hindi ako nagsasalita na lang. No? Hindi ako nagsasalita na lang. Tapos as much as possible, ayokong nakikita sila. Kasi hindi ko makokontrol ang mga bibig nila. So parang minsan sabi ko, baka di ko rin makontrol ang sarili ko at mapasagot din ako, di pareho na kaming mali. 'Di ba? So siguro adjustments, ganyan. Although minsan mako-call out ka ng sarili mong magulang, bakit hindi ka na nakikimingil sa mga kamag-anak mo? Ano bang iisipin ko? 'Di ba? Yung isipin ko pa ba sila or yung isipin ko yung mararamdaman ko after kung magkita-kita kami. Hindi naman totally ika-cut off mo Parang magbibigay ka lang ng boundaries. Limits. Ng limit, ganyan. Well, luckily naman, hindi mo na ako napunta sa household na as in, chaotic. Ang toxic talaga. Dahil marami akong friends na grabe, below the belt talaga, na parang ikaw sa sarili mo, alam mo sa sarili mo, paano nagagawang sabihin sa'yo yan ng magulang mo, o kaya naman tita mo, ganyan. Lolo-lola mo. Na gusto mo man sabihin na intindihin mo dahil matanda na, pero hindi pa din. Paano naman ako? Let's disregard the age. Totoo. Let's just focus on
how are we gonna feel kapag binitawan natin yung mga salitang yun? Oo. At naniniwala ako na naipapasa yan. Naipapasa yan na toxic ang parents mo. Let's say, toxic si parents. Okay, again, ano to ha? Subjective to ha. Pag Correct. sinabi kong toxic extreme talaga. As in, ibang levels. Okay, na pati ikaw talaga as in naapektuhan ka sa work, hindi ka na nagpa-function ng maayos as a person. Ganon siya ka-toxic. Hindi ko lang siya mabigyan ng solid na example. ng story dahil ako, hindi ko na-experience and naririnig ko lang siya sa iba. So, nawala tuloy yung thought. Ang toxic ko na. No, ang dami kasi, nauna kasi yung bibig ko bago ako mag-isip. Ayun na nga, so napapasa siya. Like, kung hindi mo i-break yung ganong klase ng mentality sa bahay ninyo, maaari na unconsciously, pag ikaw na nagkaroon ng sariling pamilya, ay ganon ang maibibigay mo sa kanila kasi doon ka na nasanay kung paano ka lumaki. 'Di ba? Toxic si mother, toxic si father. Tapos, so ang nakikita kong chance dito, kung hindi man natin ma-correct yung mga older ones, mga elders, baka may chance pa sa mga kaedaran natin. Oo. 'Di ba? Naputulin na yung ganitong klase ng kultura. Oo, putulin talaga. 'Di ba? Kasi sobrang, alam nyo, hindi ko rin naman na-experience. Wala rin naman akong toxic talaga na super duper over toxic na family or relatives, no? Pero yun nga, based on, di ba, sa mga narinig natin, nababasa natin, nakikita natin, parang kung ikaw mismo, hindi mo alam kung paano mo i-deal with yung ganong situation. Kasi kung ako yun, feeling ko talaga magiging bastos talaga ako. Kaya nga sabi ko, hindi ako binigyan ng toxic na magulang kasi Oo. baka ano na ako. Papalagan talaga. Baka nandyan ako sa tapat ng MBC nagkakariton. Totoo talaga. But kasi, still, we are blessed with good parents. with good parents. Totoo. Hindi natin siya gagawin at hindi siya applicable. Pero yun nga, hindi pa rin natin pwedeng i-invalidate yung pakiramdam ng iba na na-experience nila yung mga toxic na magulang kapatid. Ganyan, tas sasabihin nyo, at the end of the day, kapatid mo yan, magulang mo yan. Hindi yan napapalitan. Ay, sino? Kakapal naman ang mukha mo, be. Para sabihin sa kanya yun, be. Tigilan mo ako sa mga ganyan. Kung okay ka sa magulang mo, sa pamilya mo, kapatid mo, okay, good for you, 'di ba? Pero kung yung iba na-experience yung maltreatment, yung trauma, yung toxic na environment, hayaan mo silang i-cut off. 'Di ba? Huwag ka makipamilya, be. Kapuso ka. Charot. Puso dapat maganahin mo, be. Huwag utak lagi. Minsan mararamdaman mo rin talaga 'yan. Hindi, 'di ba? Yan nga pamilya mo, mama mo, papa mo, ang mama mo, ang papa mo, naka-Yes FM. Diba? Yun na nga yung point Magulang mo yan. So, bakit ka nagagawang ganyan-ganyanin? Oo, hindi. Bakit? Anak nyo ko, bakit nyo ko nagaganito? Correct. Diba? It takes two to tango. Respect begets respect. Totoo. Diba? Hindi palagi yung mga mas bata sa inyo yung magpi-please. Oo, tsaka hindi porket tayo ay matagal na sa mundong ito ay alam na natin ang lahat ng bagay. Kasi iba-iba naman tayo ng mga taong nakikilala araw-araw. At na-experience sa buhay. 'Di ba? So, sana kahit magulang anak, ano pa rin, may collaboration. May collaboration! Totoo yun! Diba? It takes two to tango. Yes. Intindihin mo, tapos sinasabi nyo, balang araw maiintindihan mo kasi magiging magulang ka rin. Parang ayoko na lang kung kagaya mo ko. Oh my God! Diba? Kung may choice ako, tapos ganyan yung magiging treatment ko sa anak ko, ayoko na lang maging magulang. Oo, totoo yun. Diba? Ayoko maipasa yung ginawa niya sa akin. Or unless, magiging totally opposite tayo. Oo. Parang, yun nga, nasa'yo bilang anak, nasa'yo naman ang baraha. Correct. Kung yung susunod sa inyo ay ganun pa rin. Ganun pa rin yung treatment. Kung tutularan mo o ibabasagin mo. Ay, naku, yung example pa ng ganyan, yung mga ginagawang investment ang mga anak. Diba? Ay, alam mo ba, dati, sabi ko, parang ganun ang nararamdaman ko. Oo. So, ang OA ko lang pala. Ang OA ko lang pala. May mas malala pala out there. Oo, na parang, pag nagbigay ka ng pambayad ng kuryente, feeling mo investment ka na, normal lang yon. Lalo na pag alam mo naman wala kayong generational wealth. Kailangan nyo talagang magtulong-tulungan. O responsibility mo pa rin sila. Oo. Nung mga unang taon ko sa trabaho, parang sabi ko, paano ba hindi ako makabili ng Starbucks?
Sabi ko, grabe naman kayo, nagbabayad pa ako ng kuryente. Tapos naiiyak-iyak na ako noon na parang, grabe, ano talaga ako, breadwinner. Ang OA ko lang pala, te. Kuryente lang yung binayaran ni Bading. Tapos, feeling niya ATM na siya ng pamilya. Hindi pala ganun yun. So, na-figure out ko naman siya mga ilang taon na ako na parang, ang iniisip ko nga, parang hindi na enough yung binibigay ko eh. Tapos, na-realize ko rin na hindi na super demanding yung magulang ko. Parang, syempre, yung lambing na, di ka nga nagbibigay sa akin ng pera. Not unless nakita ko yung sitwasyon ng iba. Correct. Na as in talagang binabraso yung sariling anak. Diba? Na hindi man lang kinakamusta sa trabaho, hindi man lang tinatanong kung okay ka lang ba dyan. O lalo na sa mga, talamak to sa mga nasa ibang bansa. Mga OFW. Yung mga OFW, mapaanak man yan, magulang, wag nyo tinitake for granted yung pinaghihirapan nung kamag-anak ninyong nasa abroad. Kasi nagtatrabaho po sila dyan, hindi sila nagli-leisure lang. Kung mag-leisure lang, sumama na ako, be. Diba? Ang ano kasi parang misconception sa mga nag-a-abroad ay ang payapa ang buhay nila dahil wala sila sa Pilipinas. 'Di ba? Yung ikaw nga lang, yung courage ka lang mag-isa kang aalis. Magpapasko kang mag-isa. Mag-isa. Magbe-birthday kang mag-isa. Magkakasakit kang mag-isa. Totoo, puro banyaga. 'Di ba? Yun pa lang parang sana naman kinakamusta nyo muna. Tapos sabay magme-message, nak, asan na yung ganito? Oo. Ba't di ka ba nagpapadala? Wala ka bang padala, ha? Tsaka iba yung approach. Yun nga, doon magkakatalo eh. Ito pa yung sinasabi nila ng mga magulang madalas, wala kang utang na loob. Ako ang nagpaaral sa'yo. Ako ang dahilan kung bakit ka nandyan. Pero hindi rin naman. Okay. Magkakaroon akong haters dito. Marami. Hindi naman porket kayo po may paggalang. Kayo po ang nagpaaral. Pwede nyo na po kaming ganyan-ganyanin kapag kumita na po kami ng pera. Hindi rin naman, kung ayaw nyo po pagsalitaan kayo ng hindi maganda, sana okay din yung pakikipag-usap treatment nyo. Kahit pa yan ay galing sa kifi. Yung pa, sinasabi yan lagi. Sinasampal, kung wala ka sa mundong ito. Ay, una po sa lahat, hindi naman namin na-request kung sino ang gusto namin maging magulang. Oo. Tsaka, diba, parang, ang iniisip ko nun, maraming sumasagot ng, sana, kung ganito lang treatment nyo, di sana, hindi nyo na lang ako pinaaral. Kaya may ganong tao na sumasagot eh. Kasi hindi naiintindihan minsan ng ibang mga magulang na yung pag-aanak, choice mo yan at responsibilidad mo yan. Bubuo ka ng isang tao at yung bubuuhin mong taong yun, gugustuhin mong makabuo siya ng sarili niyang pagkatao at maayos na pamilya. Hindi siya bubuuhin mo para buuin ka ulit. Buuhin ka, diba? Buuhin yung mga pangarap mong naudlot. Diba? Hindi mo nagawa. Although, it's good din naman. Masarap sa feeling at sa pakiramdam ng anak yun, yung fulfillment na babalik mo, nasusuklian mo yung mga paghihirap na magulang mo. But still, hindi siya totally ini-impose. Hindi siya ini-impose. Diba, hayaan yung kusang maramdaman ng mga anak nyo yung utang na loob. Na deserving kayo. Ang swerte-swerte mo pag gano'n ng anak mo kasi hindi mo kailangan mag-beg, hindi mo kailangan manumbat, 'di ba, na mga ginawa mo kasi unang-una sa lahat, nung nag-jurot-jurot kayo ng nanay mo. Incest naman yan. Hindi, sabihin, teka lang, pa-edit out. Nag-jurot-jurot ng nanay. Kasi naman, hindi na nag-jurot-jurot ang nanay at tatay mo. Diba? Dapat pinag-isipan nila yon na ganito ang pwedeng mangyari. Tayo ba ay handa? Sige, sabihin mo, sa kumot ko tayaan, kung hindi. Sabihin mo lang kung hindi. Diba kaya yung ibang mga kabataan sa CR na lang ako napunta? Sabi niya, sana pinahay na lang ako sa pader. Nakakaloka ka naman. Diba? At ito nga ayun nga, going back, masarap sa pakiramdam ng isang anak ang mag-give back sa magulang kapag kusang loob. Kasi minsan medyo may frustration kapag yung didiktahan ka, yung uutusan ka na, hoy, iganto mo naman ako, ipasal mo ako sa ganito, ganyan. Yung walang lambing, yung parang talagang inuutusan ka na, ay, teka lang naman, mama. Teka lang naman, ako nga, hindi ako makapasyal. Oo. Diba? Compared to a parent na kalmadong sinasabi na, ganyan-ganyan, salamat dito siguro, sa na lang, it's how you say it na lang. How you deliver. Kasi parang halos lahat naman ng magulang naglalambing na,
sana naman i-date ako ng anak ko or sana naman sa birthday ko, bigyan mo ng ganun, ganyan. Ayoko ng super demanding. Ako ayoko ng ganyan talaga. Ayoko din ng demanding. Parang wala ayoko ka lalong... ano ba gusto mo na magpokpok na lang kaya ako na mabigay ko lahat ng gusto mo. Di ba? Yung wala nang mabigas sa pitaka ko eh. May mga magulang, oo, magpokpok ka na lang. Sama kita, be. May mga ganun na nakakaloka. So, wala lang. Natutuwa lang ako sa mga magulang din na hinahayaan nila yung anak nila na wag nyo kaming intindihin. Correct. Kaya namin ang aming mga sarili. I-figure out nyo ang inyong buhay on your own na parang hindi nyo kami. Kaya ngayon, marami sa generation natin na parang nagdadalawang isip ng magpamilya. Actually, parami yung mga diba? hindi pa pinipili munang mag-anak. Until hindi pa sila totally settled sa buhay nila. Financially, emotionally, mentally, physically stable. Correct. Lahat ng may li. At saka, pero stable ka sa pag-libo. Yan na lang natitirang stable sa'yo, be. Oo nga. Well, anyway, going back. So, yun na nga. Parang, ako, again, hindi ko sinasabi na i-cut off nyo ang inyong mga magulang. Pero at least, alam nyo kung kailan. Dapat alam nyo sa sarili nyo yung limit ninyo. Boundaries. Kung hanggang saan kayo magbibigay ng pasensya, hanggang saan nyo iintindihin na ito yung relationship nyo with them. Ganyan. So, ayun lang. Ako thankful ako sa magulang. Thank you, Mapa. La, chara, chara. Kumanta lang Mapa bigla. Well, anyway, so ayun mga wanderers and mga bobbers, wag sana kayo mapunta sa ganyan sitwasyon dahil hindi rin namin alam kung paano kayo tatanggalin dyan. Correct. Mahirap yan. Oo, tsaka kayo lang ang makakaalam kung ika-cut off nyo ba or hindi pa. Diba? So, pag-isipan pero mo kung kami, pero kung kami, charot. Kisembe, palit ka mama, hanap ka sugar mama. Kaya sugar daddy, mga ganyan. Be, taba pa lang pitaka mo. Iba yun. Well, anyway, that's it for this episode. Nag-English bigla. Nag-English. Dahil extra na. Anyway, yun ang ating episode for today. Again, it's me, Ganda Wanda. And B-Boy Bibo. Para sa ating podcast sa Pinagbata. Isa pa. Kasi naman, nalulunod ako sa sarili ko laway. Bakit ba hindi sa ibang laway? Nga. Teka lang. Lulunukin ko lang. Okay na. Once again, it's me, Ganda Wanda. At B-Boy Bibo. Para sa ating podcast na pinamagatang No Filter, the Better. Abangan ang aming susunod na episode. Ano na naman kaya ito? Uy, gusto kaabang-abang yan. Pagkatapos controversial pa rin. Pagkatapos itong lahat namin na nating bashers. Ay, yun ang goal.